Alright mga ka-agri, so andito tayo ngayon sa aking new client dito sa isang bayan sa province ng Iloilo. So bagong client ko ito. Ngayon ongoing yung construction ng kanyang housing para sa layer chicken. Ngayon dito ako, tinatapos ko yung stand kanina. Ayun, andun oh. Yan. Bukas mag-i-install na kami ng shades dito. Yan, hanging siya. Hindi kami maglalagay. So 300 heads yung kuan dito yung in order na sir sa initial niya. So konti lang naman niya, hanggang dito lang yan oh. Ayan. By May mag-a-add na naman siya ng cage sa manok. So nag-trust siya sa atin sa LGR Agribit Trading para kumuha ng brand new layer chicken cages tsaka 300 heads na manok. Bukas ng umaga mag-install na kami ng cages ng kabilaan yan. Matibay itong ating cage kasi hot dip galvanized yung kanyang panel. Saka hindi tayo gumagamit ng katulad ng stud ng iba na yung bakal o kabilya. Yung sa atin dito pa round bar siya. Ayan, mas matibay. Tapos yung ating feeder na kulay puti na yan, mas matibay yan, mas makapal. Ayan, compared mo dun sa ginagamit ng iba na Atlanta feeder. Although maganda rin naman yung Atlanta feeder, pero mas matibay to, mas makapal. And then ayan, no need na rin tayo magbutas ng water pipeline kasi may mga butas na yan ng kunin natin sa factory. So i-clip na lang yung drinker. Ganyan kataas yung yung ating cages. Isang set to, pwede natin i-60 heads na maximum yan, pero yung ginawa ng ating client balikuan lang 48 heads per set, maximum yung 50. Hindi siya ganoon kataas yung ating layer cages. So example ko lang, yung height ko ay 5'8". So hanggang tenga ko siguro or leeg ko yung cage na to. So around 5 feet lang din. Hindi siya hindi siya mataas. Yung pinakababa niya halos lapat na din sa sahig ng ating housing sa flooring niya. 3 layers yan. Hindi tayo mahirapan mag feeding. Saka hindi rin tayo mahirapan mag check ng mga manok. Ayan. So bukas ma-start na tayo na pag-install nito. Dito na natin to ilagay sa sa harap mismo para hindi siya, kasi yung gagawin namin dito straight na lang yung hindi na siya biset. Straight na lang namin yung water pipeline. Tapos sa kabila dito yung isang cage dito rin namin ilagay. Yan. Na lang siya, dugtong-dugtong. So matutuwa tong client natin pag nakita niya to. At maganda naman yung ating cage. And hopefully magtagal si sir sa atin. Gagawin natin yung best natin para umulit siya ng ating services tsaka ating mga product. Ayan. So mayroon silang ibang cage dito na binili. Mura lang, nasa 5,000 yata. Dalawang set. 4 lang naman yan. Gawin nilang lagayan ng mga sick chicken in case. Ayan. So tamang-tama lang din naman na magkasing haba sila ng ating cage. So ang gagawin na ni sir,
igagawa niya yan ng housing din na separate, tapos dyan niya ilalagay. So hopefully this week matapos na namin to, ma-check yung water line. Meron na rin silang ilaw dito, nakapag ano na sila kanina na test na to, may mga fluorescent bulb. Ayan, 3. And kasya rito yung 1,000 heads na manok. Kasi mahaba tong building na to. Maganda pagkakagawa, malapit lang sa daan. Ayan oh, daan na yan. Ando no, sa motor ko. Yan. So madali na lang kung mag-market ka ng eggs dito. Madali lang, saka mag-feeding ka kasi malapit sa daan. Di gaya ng iba nating client na yung kanilang poultry malayo. So mahirapan sila mag-howling, saka iba pa. Dito maganda oh. Tapos yung sa baba ano yan eh. May fish pond doon. Pero hindi pa yata ni Sir ni ano yan. Una mo na tong poultry. So yung client natin is Canadian citizen, so nasa Canada siya ngayon, kakabalik niya lang. And may manager lang siya na ina-assign dito para yon yung tumutok sa kanyang project. Maganda pagkakagawa nitong housing na to. Kulay blue yung kanyang bubong. And then meron pang insulator sa taas oh. Although na maganda naman yung hangin dito kasi galing sa baba, mahangin yung yung location ng poultry. Ayan. No need na yung ceiling fan. So balik muna tayo sa town proper and naman tayo dun. Gawa na ng ating layer cages para sa iba pa nating layer project. So yun lang mga ka-agri, magandang araw sa inyo lahat.